Isa to sa mga nagulat akong motorsiklo netizens kasi automatic pala pero hindi siya mukhang automatic at saka napakababa ng seat height. At ngayon, may bagong version na. Silipin natin ngayong araw itong Honda Rebel 1100. Tara! So, kung papapansin nyo nga netizens, ay napakaganda ng stance nitong Honda Rebel 1100. At nung nakaraan nga, nakita ko na bumili si V-Core test nito. Kasi mababa lang siya. Pwede siya sa short riders na kagaya ko. Pwede siya sa lady riders. Tapos, automatic pa. So, gas and go ka na lang. May option ka naman kung gusto mo na mag-shift at talagang makontrol siya ng maayos or makontrol siya ng manually. Pero, syempre, mas maganda kung parang gas and go ka na lang, di ba? Yung itsura niya kasi, hindi kagaya ng ibang automatic na mga scooter o maxi scooter. Itsura tong manual transmission talaga eh. At ngayon, ano nga ba yung mga nabago sa kanya? Isa sa mga nakita natin na changes sa kanya netizens ay yung kanyang handlebar position. Ngayon kasi 12mm higher na siya, kaya mas mataas na ng konti na bibigay sa atin ng mas comfortable at mas maangas na stance. Very classic talaga. At 28mm closer naman siya sa rider. So, mas malapit na siya sa nagde-drive. Mas pabor yan sa mga kagaya ko na short riders, diba? Mas lumapit na, pero mas tumaas. Yung previous model kasi ay naka-standard position lang. Bukod pa doon sa kanyang foot controls, ay na-move din ito ng 50mm na medyo forward. So, mas nagbibigay sa atin ng mas magandang pwesto habang nagmamaneho tayo. Medyo nakaunahan ng konti yung paa mo. Somehow, yung iba is comfortable sa ganito, pero sanayan lang yan. Especially, keep in mind na ganun talaga yung mga ganitong kategory ng motorsiklo. Sa una, bago, pero kapag ka medyo tumatakbo ka na, takbong pogi lang, syempre hindi naman ito ginawa for speed, mas magugustuhan mo na yung positioning nito. Bukod pa doon netizens ay yung kanyang seat cushioning. Mas pinakapal na po ng 10mm yung kanyang upuan para mas comfortable tayo habang minamaneho siya. Galing, di ba? Kung before parang comfortable na siyang tignan, ngayon mas pinaka-comfortable pa. Isa rin sa napakaganda sa kanya netizens ay yung kanyang 5-inch TFT na screen. You have all the information that you need there, yung mga configuration na kailangan mong i-control sa motorsiklo mo, ay nandun na po lahat. Complete details na. Dahil TFT display na siya, even sa direct sunlight, ay mababasa mo pa rin siya na maayos. Before kasi LCD display lang siya kung matatandaan ninyo. Ngayon, TFT display na po siya. Bago na. Mas pinaganda. Pagdating naman sa connectivity netizens, nadagdag din po sa kanya yung Honda Road Sync integration. Dati kasi wala yan. Ngayon, meron na po siyang connectivity na pwede mo ma-monitor just using your smartphone. Ngayon din po ay meron na din siyang USB port na included. Before kasi wala. So, pwede ka na mag-charge ang yung smartphone while riding. Napaka-importante yan, especially when we're using our smartphone as a navigation kapag tayo po ay nagmamaneho. Kadalasan yan, syempre, malulobot yung smartphone mo kasi nakabukas siya buong trip. Ngayon, pwede mo siyang i-charge via USB port. Kaya kahit na mabiyahe ka, pagbaba mo, full charge ka pa rin, di ba? Magagamit mo pa rin yung smartphone mo pang shoot ng magagandang landscape or kung saan mga kayo pumunta, selfie kayo, magagamit mo pa rin siya ng maayos. Especially kung emergency. Panalo. Meron na din palang new variant ngayon si Rebel 1100 netizens. Ito yung DCT na special edition. Before kasi ay walang choices na kagaya nito. Pagdating sa engine netizens ay meron po itong 1083cc na naka-liquid cooled, parallel twin at single overhead cam. It can produce a max power of 85.8 HP at 7,000 RPM and a maximum torque naman na 98 Nm at 4,750 RPM. Kahit na ang itsura niya ay takbong pogi lang, may ibubuga pa rin po ang motorsiklo na to kung gugustuhin mo. Pero syempre, hindi naman siya made for that. Pero kung gusto mo lang, di ba? Pwede pa rin. Tsaka isa sa mga napansin ko sa kanya netizens, nagustuhan ko yung parang nasa front face niya. I'm not quite sure kung aftermarket to or ito yung stock to stock niya. Para kasi siyang merong built-in na windshield na napakaganda. Mas lalong nagpa-classic looking dito sa bike na to. Galing, no? Ganda niya. So, meron ka ng option ngayon na 6-speed manual, standard, or yung kanilang 6-speed dual clutch transmission. Yun yung DCT. Electronic fuel injection na rin po ito, kaya matipid sa gasolina. And we can expect a fuel consumption of approximately 20.4 kilometers per liter. O, diba? Panalo na rin, no? For its displacement, ha? Napakababa lang ng seat height niya na 690mm. Abot na abot siya kahit ng 5'4" in height na kagaya ko. Kaya nga na-test drive ko siya noong nakaraan, eh. Hoping na ma-invite ulit tayo ni Honda para mag-test drive nitong bago. Inaay ko rin na magkaroon ng ganitong motorsiklo netizens, eh. Kasi parang sobrang tali lang niyang gamitin at talagang very Asian height friendly pa. 1,518mm yung kanyang wheelbase at meron po siyang timbang na 233 kilograms para dun sa manual variant. So medyo may kabigatan po ang motorsiklo na to,
pero hindi mo naman siya bubuhatin, di ba? Medyo ititindig mo lang siya and you're good to go na. Mararamdaman mo na yung essence ng pagkabigat niya kapag ka umaandar ka na. Kaya nga sabi ko sa inyo, more on takbong pogi lang talaga kapag ka ganito yung motorsiklo mo. Just to give you an idea, it has an overall dimensions of 2,243 mm na length, 834 mm na width, at 1,116 mm na height. Sa front tire size naman yan, Edices, ay meron tayong 130/70 R18. Parang may pagka-dual sport yung tires niya, kaya pwedeng-pwede kahit mga rough road ng konti, pero mababa lang ang motorsiklo na to, kaya ingat-ingat lang din. Pero kung sakali man mapadaan kayo sa ganun, kayang-kaya. Sa likod naman po ay 180/70 R16. So 18 inches sa unahan, mas malaki para magbigay siya lalo ng classic look na medyo nakaangat, at sa likod naman ay R16 or 16 inches yung kanyang wheels. We also have a front suspension of 43 mm na telescopic fork at naka-dual shock naman tayo para sa rear suspension. Base sa test drive ko dun sa previous version NSS, pwedeng-pwede mo rin to sa mga everyday condition na road at mas magugustuhan mo siya sa long ride dun sa suspension na meron siya. Sasabay din to sa mga konting likuan pero hindi naman to the tipong likong-liko, di ba? Very agile din po siya at madali lang naman i-drive kaya hindi ako nagwa-wonder kung bakit bumili nito si Miss V Cortez. We also have a braking system both sa front and sa rear na disc brake at syempre dual channel ABS na rin po siya or merong anti-lock braking system para for sudden stop or sudden brakes ay hindi mag-lock yung wheels natin na pwedeng mag-cause ng accidents. We also have riding modes kagaya ng street mode at saka road mode. At full LED po yung kanyang lighting system. Napakaganda ng tail light niya, very minimalist pero LED din po yan, pati na rin yung kanyang headlight. Also worth mentioning, naka-protective boots din po yung kanyang front suspension. Kaya kahit na matalsikan niya ng bato, mas matibay at mas protected siya sa anumang road condition na pupuntahan natin. So I think ito yung nakita natin na variety this ay medyo may halo na ng mga aftermarket kasi may mga side bags na siya na mas nagpa-brusko pa lalo sa kanyang tignan. Kaya talagang takaw attention to at marami nag-a-eye dito, lalong-lalo na yung medyo gusto na ng final bike nila. Round shape din po yung kanyang mga side mirrors na napakalakas ng appeal sa akin kasi bar end na po yung side mirrors niya. Nagustuhan ko rin yung color ng seat niya, very premium tong brown seats na to at pwede ka rin mag-custom kung gusto mo naman na makapag-angkas ka. Yung turn signals na naman niya ay nakahiwalay sa may bandang itaas, sa may tabi ng headlight. At nagustuhan ko rin yung rugged look na parang kita mo yung chassis niya dun sa style niya, di ba? Parang alam mo yon yung kayo yung mga yung mga cool na pumupunta sa mga bar, ganung mga datingan yung lapag nito Kaya nag-eye din talaga ako na kumuha niyan. Iba yung lapag niya. Tsaka ang ganda ng sound niya kapag sound check nyo. Para sa inyo, Nedices, sulit ba itong Rebel 1100 na bago? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ito po ngayon ay merong presyo ngayon na 650,000 pesos. At para naman doon sa kanyang special edition, price may vary. You can check with local dealers for the most accurate and current pricing. Para sa inyo, Nedices, sulit ba siya? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo or sasakyan ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and rise if always.